Father God in heaven. Lord, salamat Ginoo sa kabuntagon na imong gipabot ka namo, Lord. Salamat sa imong gugma, kamayo, Lord, nga imo kaming gihatod din dapita nga walay kagulian sa dalan na magyagyan Ginoong Hesus. Lord, salamat kay Ginoo kay imo kaming gipabutan karon na bag-ong kabuntagon ipasinati mo sa among matag kinabuhi, Lord. Salamat sa imong kamaayo, Ginoo. Lord, karon na kabuntaga, Ginoo, nagayusa kami dire aron sa pagdaig, pagsimba kanimo Ginoong Hesus. Lord, bisan pa man Ginoo sa mag-share sa imong pulong, I pray, Lord, nga ikaw ang Diyos kanon magauban, magadihog kaniya Panginoon, nga anta na mong gawas siyang baba, Lord, gikan lamang sa diya kanimo, Lord. Lord, kami sa maminaw Panginoon, dama mong kasing-kasig unahuna, nga ikaw ang Diyos maghahatag ka namo mga pulong na ma-apply namo sa matag kinabuhi namo, Lord. Lord, salamat kay Ginoo karong kabuntaga sa among pagpadayon, walay laing sikat din dapita kundi ikaw lamang sa pangalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nato atong buhay nga Diyos, mga igsoon. Kinsay andam na mo singgit para sa atong buhay nga Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Singgit sa mga pagdaig, mga igsoon. Dahil ka ang atong Ginoo igsoon, tungod kay takbo siya sa imong mga pagsayaw, pag-awit karong nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong kamaayo. Salamat sa imong pagkamataro. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat nga kita mamatarong, aron kita nga maluwas, si Jesus lang makaluwas. Walay hinungdan ang tanang kahimuan, kung dili ka mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan, tuuhi og saligi ang atong gamhanang Diyos. Tuuhi lang og saligi ang gamhanan, nga nagmug na sa tibuok ang kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Singgit sa mga pagkainson, singgit ato siya dayon ibayaw, uban sa pagsayaw, magakpak sa imong kamot. Singgit ato sa langit, hugyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singgit awiti ang hari, pasagdi nga siya mo sulti mismo sa kinabuhi mo. Singgit ang tuwas langit, singgit ang tuwas langit. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat nga kita mamatarong, aron kita nga maluwas, si Jesus lang makaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ka mo salig sa kahitasan. Awang lang ang tanan, tuuhi lang ang saligi ang gamhanan, nga nagpugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Singgit ato siya
Salamat kayo, Lord. Salamat kayo. Salamat sa imong gugma, Ginoong Jesus. Lord, karong nga kabuntagon. Padayon ka na mong awitan. Padayon ka na mong simbahon. Salamat, O Diyos, sa katagbawan, Ginoo. Ngayon mong gipuno sa mong kinabuhi, Father. Salamat sa kaluwasan, Ginoo. Salamat sa grasya, Ginoo. Nga, Lord, walay makahatag ni anak kundi ikaw lamang. Salamat kayo, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Dahil ka ang atong buhay nga Diyos, igsoon. Pamalandungi ang kanta. Siya maayo. Siya matinud-anon. Siya gumahanan. Kadugay kong nagpaabot ng ngita. Sabot ng amo puno ang kinabuhi ko. Mingabot ka sa gayon nga wala ko dama. Ug tanang kakulangon gipunan mo. Minsan paigson sa kadugay kong nagpaabot ng ngita. Sa butang nga mo puno ng kinabuhi ko. Mingabot ka sa gayon nga wala ko damha. Ug tanang kakulangon ipunan mo. Walay sama sa imong kamaayo. Tapos ang ngayon nga alagaan ka. Akong ihawag ang pagpataas sa kamatigson. Nga imong gipabaton. Kanakong nga dili ang iyang pasayloon. Sa mga saad mo, O Diyos, na akong naangkon, ikaw nagpabilin nga matinoranon. Ay hapag ko nasayod nga ikaw ang tanan ko, yes Lord.
sama kanimo, maayo ka. Yes, God, salamat. Ikaw lang. Yes, come on. Ikaw lang. Man atong itaas ang Diyos sa among pagsimba. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Ang angayan sa among pagsimba. Once again, ikaw lang. Ikaw lang. Come on, let's center our mind and heart to Jesus. Ang angayan sa among pagsimba. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Ang angayan sa among. Once again, come on, ikaw lang. Ikaw lang. Yes, Lord. Ang angayan. Ikaw lang. Yes, Lord. Ikaw lang. Ang angayan. Come on, with a shout. Dili matukin. Dili matukin. Come on, let your voice be heard. Puno nato sa itong mga pag-awit. Sa imong gugma, Yes, Lord. diri ka na ako, Jesus. walay sama kanimo, nga mo pasaylo. Yes, Lord. Walay sama kanimo. Kinabuhi ko, ibago mo. Come on, once again. Ang imong kaayo. Yes, God. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong grasya. Yes, Lord. Lapihan ka na ko ang imong gugma, O God. Sa imong gugma, diri ka na ako, Jesus. Walay sama. Walay sama kanimo, Kamo pasaylo. Kinabuhi ko. Ibago mo. Sige po. The best clap offering of praise para kay Jesus. Come on with a shout, Jesus! Jesus! Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, tanan dungo, himaya, pagpasalamat sa imo lamang, O Diyos, sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Good morning, JIL family! Good morning! Sige po, before tamang lingkod, paki-high five ng tulo ka tao. Ingna siya, salamat sa imong kinabuhi, Igsoon. Praise God, with a smile po, no? Praise the Lord. Before tamang lingkod, just grab a partner, no? Siguro ato ni i-grab ng opportunity, maka-bless tayo sa paglingkod, mga Igsoon, manindog sa ta, pangita og partner, and declare blessings sa iyang kinabuhi. Come on, pray over that partner of yours. Iyan po siya. Panalangini po ang imong kaigsuunan diya sa Ginoo. Come on, let's just open our mouths in prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hear the prayer, God, of your people that's here in this place. Oh God, thank you, God, sa imong kamaayo. Lord, salamat sa imong dakong presensya, sa imong pagagamhanan. Salamat, Lord, nga ikaw gid ang Diyos na muhat, karon nga kabuntagon, Lord. Salamat kay God sa imuhang grasya sa among mga kinabuhi.
Yes, Lord, listen, oh God, to the prayers of your people that's here in this place. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, bless every need nga matagbo, oh God, uban sa imong tabang. Sa mga nagiagi ang problema, ikaw ang Diyos magatabang, Lord, nga makalahutay uban sa imong tabang, oh Diyos. And Lord, sa tanan gid, Lord, nga naay kabugaton, I pray, oh God, Lord, let there be help and comfort, oh God, be upon your people. And Lord, kung naay mga samaran nga kasing-kasing, Lord, let there be inner healing, oh God. Forgiveness will flow, love will flow, and Lord, the works of the enemy will begin to tremble and fall in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, walay luna ang buhat sa kaaway, sa kinabuhi po, Lord, sa imong mga anak. Ikaw po ang among giisa. Ikaw among gipasidunggan, O Lord, sa pangalan Ginoong Jesus, sa pangalan Ginoong Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God, praise God. Sige po, makapahiluna ang matag usa, makapanglingkod. Sa tanan daw pong mga bata po, natay Children's Church, sa pikas po nga room. So you can go there and join sa ato ang panimbahon sa mga bata, sa Sunday School. So, let me greet each one. Good morning. Ragwa ko'y kastorya. Good morning. Good morning po. Blessed Sunday po sa tanan nga naa diri karon. Sa wala makaila po, ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church, Tangub City. And I'm happy po, no, to see each one, or matag-usa nga nadiri karon. Naapod tayong mga first time na kauban, no? Or bag-o nato nakita. Pwede ba natong palakpakan si Lord sa ilang mga kinabuhi? Salamat kayo, no? Salamat po sa inyong mga kinabuhi. I hope again, dili lang po ni last natong panagkita. Kundi sinugdanan sa ato ang pakighiuban diri sa pamilya sa Ginoo. So today po, in behalf sa atong pinalangga nga Bishop Brother Eddie, ang atong spiritual director and president, I would like to welcome you all to our worship and healing service. Welcome po sa tanan, even those who are watching online. Kung asa mo dapit, I do believe si Lord po ay pwede gihapon kay makapamuhat sa asa mo karon. Just open your hearts and ears po sa iyaha. Allow God to move sa inyong mga kinabuhi, sa atong mga kinabuhi. So ang atong nasudlan nga simbahan po is the Jesus is Lord Church Worldwide, a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. Ang atong simbahan, dili lang po present diri po sa Tangub, but we are present in almost all provinces here in the Philippines and in 74 countries all over the world. Now, today, di na ako maglangan. Let me start my sermon by sharing to each one a quote po, gikan sa atong Bishop Brother Eddie, that describes the time that we are in. Ingon po diya si Bishop Brother Eddie, karon daw nga higayon, we are now in the last second of the last minute in these last days. No? So, ang uban, moingon sila, no, dugay na ko kadungog pastor, nga ulahin na ni nga panahon, or dugay na ko kadungog pastor, nga hapit na mo balik ang Ginoo. But, gusto ko ipaibalo sa tanan, nga agree ko po sa gingon ni Brother Eddie, nga naa na lang kita sa gamay nga segundo na lang gyud, nga higayon, nga gihatag sa Ginoo para sa ato. No, kung sakuan pa, in other words, we are already in the last portion of these last days. Now, to better explain this, kisabay hilig diri basketball. Kisabay mga basketball player diri or hilig lang magdulag basketball. No? Murag ingon ana ba? Kabantay ba mo ani? Unsa may nakita nato sa picture? Kailan ba mo sa nag-shoot? Abi na ko inyong silingan. No? Si Kobe Bryant po ni siya sa Los Angeles Pelicans. Di ka kuan pastor, di ka fan, dili taw. Los Angeles Lakers, no? Para ma-describe nato to ang quote nga gibasa ganiya, ingon ani nato pag-describe. No? So sa basketball po, di ba, kabalutan na alang nay upat ka quarter. Ay mahuman. Tama po ba? Kung maglahilig mo lantag basketball, first quarter, second quarter, tas human ang first half, second half na po.
third quarter, and then the last na gyud nga quarter mao ang fourth quarter. Now, ang but pasabot ni Brother Eddie, no, ani nga picture sa ato sang i-focus, kani po makita natin si Kobe Bryant shooting over his ano tawag gani opponent, or ano tawag na ganing defender, no, defender. Ay. So imagine dili siya free nga shot, kundi contested. Ang tawag sa English ana contested, naay ning bantay gid sa iya ha, making the shot difficult. But to go deeper, dili lang po na shooting ang nakita nato, but nakita sa nato nga kani siya nga play is a clutch play. Inay mo tapad, clutch play. Kabalo ba mo ang clutch play? Ang clutch play po nagakahitabo ni sa last portion sa dula sa basketball. Meaning, hapit na mahuman ang dula. Namantay mo anang grabe kaduot ang dula, no? Ang score 100 ang Boston, ang Celtics 100 po. Ang katawa, band katong ning katawa kay related gid sila basketball, ano gid sila. No, pariyor maguna pasto Boston Celtics. Ito na to Boston versus Lakers. 100-100. Pag naana mo sa clutch time, yung time na hapit na mahuman, grabe na kayo ang competitiveness. Imagine that, ang mga tao na, dili na relax. Ang mga tao nga audience niya, nang gistindog na. Kay, nag-cheer sa ilahang home team. No? So, kana nga higayon, pag muhimo ka na, ikaw ang basketball player, di ba kulba na? Kay, ang imong team, nakadepende ang ilang daog sa imong mahimo ba nga shot, di ba? Ang mabatanon gani-ani, ganahan gay kayo mag-awat-awat samot na sa time ni Curry nga 3 points na ba, no? 3 points na time. Sa una Jordan magsige magsalaksak, sige og drive sa sulod nga paint. Pag-abot ni Curry, di ba? Mo ana kisay naka-try dula ani. 3 2 1. Di ba? Ang katawa to, nakasulay gid siguro ani, di ba? Sa barangay, di ba? Mag-ana-ana ka, 3 2. Mura po no, buzzer beater. Oh. Gipakatawa lang muna ako kay ba sinadlock mo sa unang picture, no? Unang nga quote. No, so nagkita na to. So naay sense of urgency nga dili nimo yanu-yanuhon kay last minute, a game-winning shot. So, ang tawag daw ana nga moment is clutch time. O karon po sa atong higayon nga hapit na mubalik ang Ginoo, clutch time na pod ni. Nay mo tapad, clutch time. No, gamay na lang, no, hapit na mabalik. Now, this explains nga hapit na jud ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Now, wala ko nang hadlok. Si Moban, mahadlok sila. Wala, nang hadlok maning pastor diri, nang hadlok man ni si Kent, no, si pastor. Of course, wala po nato na buhaton. Pero kung ang tao walay relasyon sa Ginoo, angay lang gid siyang mahadlok. Sa giingon nga naman, kabaluta sa pulong sa Dios, giingon dito kung ang tao wala ning tuo ni Ginoong Hesus, dili siya kasulod sa gingharian sa Dios sa langit. No, kaya alarming sa mga taong walang relasyon sa Ginoo. But para nato naman, next slide, balikan nato tong quote ni Brother Eddie, but for us, kinsabay believers ni Jesus diri, amen? Gamay raman. Kinsabay ning tuo kay Ginoong Hesus diri, amen? Kita nga nagtuo, kita nga mga tao nga nahitamang relasyon sa Dios o naghatag pakabana o importansya sa relasyon nato sa Dios, mga anak sa Dios, then ang word ni Brother Eddie, dili ni hadlok. Dili po ni siya hadlok. Kundili, ang words nga gikot ni Brother Eddie is a reminder na lang sa ato. Unsa nga reminder, Pastor? Reminder nga gamay na lang ang opportunity para mga lagad sa Ginoo. Of course, kabalo ko, mga lagad man gyud ta sa Ginoo, inig makasulod na ta sa langit, pero ang opportunity nga kung pasabot, kanang naapat ta diri sa ibabaw aning yuta. Gamay na lang daw ang higayon. Inay mo tapad, gamay na lang. Gamay na lang.
Ay, tapi ka siya kay murag katulgon. Gamay na. No? So, this is a reminder that gamay na lang yun ang higayon para makahimo ta sa kabubuton or sa will sa Ginoo diri sa kalibutan. Muna ang truth. Now, the words of Brother Eddie, kung imo ang sabton jud, this is a call to action. Ang sa ibot pasabot, call to action. But pasabot, dili na ni panahon nga magtanaw lang ta, mag-relax-relax na nga wala tay buhaton. Of course, okay ra kayo nga di ta ma-stress sa kinabuhi. Pero lahi ra po nang bisag naa kay mahimo, dili ni mo buhaton. No, nganong mang dapat mo buhat naman ta kay again gamay na lang. O ko na ingon na, maundang na tag-eskwela. Ang ako lang, dili na panahon magbangay-bangay, o dili na panahon nga di ta magseryoso sa pag-alagad sa Ginoo. Kay wala gyud rabay na sayod kanus asya mo balik. No, wala ta kabalo any minute from now, mauman ko gwali ron, mo balik ang Ginoo. Simba ko pasto. Uy, hadlok man noon. Kanindo trana. O nga naman, at least imong mga problema ma-erase na. Imong utang, nga sige nagpakahulog imong ulo. Ulo na noon. Imong buhok, ulo jud mahulog. Nangalarot na ng kuhan sa ka-stress. At least, bayad na. Kay gibalikan na ta sa Ginoo. No? So, balik ta mga igsoon. The words of Brother Eddie is a reminder for us to make a sincere nga pagsunod o pag-alagad sa Ginoo. Again, this is a reminder nga maging sincero ta. Maging seryoso ta sa atong pagsunod o pag-alagad sa Ginoo. Kaya po, nakahisgot namang gyud ta ani nga hapit na gyud ang daan na gyud ta sa ulahing panahon. Diri po nato i-relate ang mensahe nato. Importante lang po nga maklaro nato na ang uban man good, relax ra kaayo. Wala sila kabantay nga ang panahon nagkadautan na. No? Nagkadautan na nga naman kay ang mga gitahasan sa Ginoo nga mga anak nagpakahilom raman. Amen. Lisuda amen Pastor Roy, maraming pog nagpakahilom ra ko. Pitaw sa tinood lang. It is really a serious message, no, my son. Kaya po, ablihan nato itong mga Biblia. If you have your Bibles with you, please open your Bibles in 1 Peter chapter 4. Unang Pedro 4, versikulo 7 paingon sa 11. 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11. I'm using, there is a Bible jud nako, Christian Standard Bible, pero akong gisulat sa PowerPoint is Cebuano, no? So okay ra ba mag Cebuano? Naabay di kasabot diri Cebuano? React lang mo ha. Oh, so Chinese na ba? Ako dili pa ko kasabot. So ayaw na lang na sulay. So ato na ta sa Cebuano. So ato pong basahon ni nga naay pagsabot, no? So let's just turn our eyes into the screen and I will read to you. Follow lang ng me with understanding. So ingon, read with me with understanding na lang. Ako na lang basa aloud. So ingon po diha, 1 Peter chapter 4, 7 to 8. Hapit na ang katapusan sa kalibutan. End times, ulahing panahon. Muna ni, busa pagbaton kamo og abtik nga panghuna-huna og pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pag-ampo. Ug labaw sa tanan, pag hinigugmaay kamo. Dili po day ganahan ang Ginoo ngayang mga anak magsigig away-away. Ang gusto sa Ginoo maghinigug maay bisag nay mahigayon nga di ta magkasinabot. Di man gid punta pareho gusto good. Ang uban gusto McDo. Ngoban gusto og Jollibee. May gani natas tanggo, wala gid tay daog ana. Ang daog na nato ana, kuan na gyud. Unsa kay nang nasa inimisi kana nas kilid nga chicken. Ha? Bings. Kato sayo eh. Si color, si ang sugod. Ha? Crispy King.
Crispy King ra ang nadiri. So, walay daog sa McDo ug Jollibee. So, balik ta. Ang gusto sa Ginoo, makita ang iyang mga anak nga naghigog maay taliwala sa atong kalainan. Naagid tay differences, dili gyud na nato mawala. Naagid tay lain-laing preference or gusto. Apan, ang gusto sa Dios maghigog maay kamo nga kinasing-kasing gayud kay kung aduna kay paghigugma sa imong isig katawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. Mo din gusto sa Ginoo. Ngano man pastor, dili nato maiwasan nga makapasakit eh. 'Di ba? Samtang napataning lawasa, napay tendency nga makahimo tag mga butang makasakit sa uban. So gusto sa Ginoo nga maghari ang paghigugma para mosabot ta o mopasaylo ta. No, ngano man kay kita pod pinasaylo raman. Wala po'y naadiri nga moingon siya nga ako pastor di nagyud ko angay pasayloon sa Ginoo kay tarong kaayo ko. Mas maayo gani pastor pulihan ti ka diya. Naabay mo agree ana. Naabay mo angkon ngay nana. No? Wala po siguro. Kay sakto ang giyon sa Bible, walay taong wala nakasala. Romans chapter 3 verse 23. Tanan tao nakasala og na short nakabsan sa himaya sa Ginoo. Now, padayunon nato ang verse. Ingon pa diya sa 9. Pag maabi-abihon ka mo, di katong bihon ha. Oh, mag-abi-abihon. Di ni bihon. Sa English ni, be hospitable. No? Maging maayo daw ta mo tagad, mo tratar sa atong kamo sa usag, usa sa walay pag bagulbol. Oh, kani tinuod lang daghan jud rason nga pwede tang magbagulbol. Tinuod dili. Pero ang ang Ginoo, hayaw na mo pagbagulbol. Kani ra man pagbagulbol bunga ni sa dili pagpasalamat. Oh, dili kontento, dili mapasalamaton. So unsay buhaton? Sige lag bagulbol. Unsa man ning kuan? No, unsa man ni? Unsa man ning simbahan ni bugnaw man kayo. Unsa man ni? Labon bitaw tong init. Unsa man ning simbahan ni? KKK. Kainit-initan. Diba? So, dili daw ingon nana, no? Dapat maging maabi-abihon and then uban sa walay pagbagulbol. Matag usa ka nato gihatagan sa Dios og gasa. Inay mo tapad na kay gasa. Oh, na kay gasa. Matag usa nato unsay pabuhat sa Ginoo sa atong gasa? Gamiton nato kini alang sa kaayuhan sa matag usa isip maayo nga sinaligan niining nagkalain-lain nga mga gasa. Last verse, so gahatag daig example sa gasa. Ang gihatagan sa gasa sa pagwali, kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Muna yung una example. Ikadua, og ang gihatagan sa gasa sa pagtabang, magpuyo. Diday. Gitagaan o gasa sa pagtabang sa uban, kinahanglan mo tabang sumala sa iyang makaya nga gihatag sa Dios aron madayig ang Dios pinaagi kang Hesukristo sa tanan ninyo nga binuhatan. Gamhanan siya og dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Praise God. God bless po the reading of His Word. Klaro po kayo, no? Ang end time ethics or end time nga tinguha sa Ginoo nga makita nga mahiya sa iya mga anak. Gusto po ang Ginoo sa ato nga naa sa ulahing panahon nga di daw ta magkumpiyansa. Hello, di ba? Murag sa trabaho, murag ka ng pagiging security guard, no? Maayo nga trabaho, okay kay nga trabaho. Pero dili pwede security guard nga kumpiyansa ra. Pariho na siya akong nadungog nga istorya. Usa ka manager sa usa ka warehouse. Giduol ang iyang security guard alas 3, alas 2 sa kadlawon. Giignan niya ang iyang security guard. Bro, ngapita bro. Diba? Siya go'y naka-duty. Kabalo mo sa itubag sa security guard? Ana siya, sir, di ko magkape, sir, kaya di ko katulog. Last day na niya.
Sensya na pang-bright ang joke, no? Sa daw, ingon ang manager sa bodega, bro, kape bro. Pero yan tubag, sir, dili ko sir, kay dili daw siya. Subot pa sa buti ay, pag wala yung manager, matulog dahil kapiso. O, wala kabalik. Oh. So, dili daw, ingon na, kumpiyansa ra kayo ang security guard ato. No? So kita naman po nga nasa ulahing panahon dito ta magkumpiyansa kay ang kaaway nagulat ra na siya kanus aka mag relax. Kanus ani mo imong kasing-kasing ang imong sundo na dili na ang Ginoo. Ingon ra ba ang Biblia ang kasing-kasing manlilimbong, limbungan. Ang pagbati dili dapat basihan sa imong matag desisyon nga naman dili constant ang imong pagbati. Kung imong gibati karon malipayon dili na garantisado nga unya taud-taud malipayon gyapon na imong gibati. Usay gani naga instances no nga nakita na ko sa Facebook nga nangayag pasaylo ang bana sa iyang asawa, public apology. I apologize to my wife. Hilak-hilak siya. Nga naman kay nakita na ko niya na ako'y laing kuyog sa iyang damgo. Kasulay po ko na. Pero ako nag-apologize. So yun ako, sure mo ng damgo. Di na natin ko ano. Wala mo pa siya diri. Praise God. Kisa ba na-absorb sa verses pa lang, no? So I know na nag-istorya ang Ginoo. Now, dili lang po limitado nga maging alerto ta, maging, unsay gingon pa diha, maging verse 8 or 8 ba to? Maging magkabaton ta og pagpugong sa atong kaugalingon, dili lang inana, kundi labaw sa tanan giingon pagyud sa verse 8 nga dapat naa ang gugma sa ato. Kabalo mo, importante po ni diri po sa atong simbahan. Nga naman, bisan unsa-unta ang atong buhaton, di po nato walaon ang gugma. Kaya po aning simbana, wa gyud tay pugsanay. Musimba tag dili, di gyud mo pugson. Nga naman nga, ngano tungod kay dili na mo gusto nga masayang lang imong effort, tungod kay ang imong kasing-kasing layo day sa imong gihimo. Kabalo ba mo anang nag-rebuke sa Bible ana si Jesus? Ingon siya dito, gi-quote niya, kaning mga tawhana, nagdayig na ko sila mga baba, pero ilang kasing-kasing layo kayo. Hello? Kaya po dako kay importansya ang gugma. Now, evaluate po ang imong kagalingon. Napa ba po yung gugma sa imong gihimo? Napa ba po, unsa bay rason nga nagtuklod nimo? Tungod ba kay gitext kag ika-30 sa imong classmate? Kapuya jud sing panginbita oy. Tuo na lang gud ni. Kanipod si nanay no. Ginalang maikog ta, mga ira batag sudan. Di ba? Usahay di po maiwasan nga nakasugod yun tayo nana, sayo pa motibo. Pero prayer po namo, prayer na ako, no? Ako pong gusto i-share nga, dili lang unta ta magpabilin sa sayop nga motibo sa pagsunod sa Ginoo. Kuni makat-on po doon ta natong ma-realize nga unang-una dako kay ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi. Love na love kay ka. Usay malayo man ta. Pero ang Ginoo po wala na siya nagtinguha nga wala kaniya. In other words, wala kaniya nawala singo na una nga unta makabalik gyud ka sa iyaha. Kung na may higayon nga nahilayo ta sa Ginoo. Kaya po karon gusto lang din po ipaabot sa Ginoo nga kung naasad tay gugma. Again, paminaw na to ni. Kung naasad tay gugma, unta ang gugma nato mo resulta pod og pag-alagad. Kung naatay gugma sa Ginoo, unta mo resulta po ning pag-alagad sa Ginoo. Og naatay gugma sa atong isig ka tawo, unta mo resulta po ning pag-alagad sa atong isig ka tao. Kaya po, this very morning, ang gusto nato ipaambit nga mensahe, gitaytulan po nato og serving in the ministry. Pag-alagad diha sa ministeryo. No? Unsa man ning ministry, pastor? Actually, no, kung imong sabton, ministry og serving, redundant na ang gititle ni pastor. Kabalo mo nga, no? Kay sa Bible, pag mayon manggugag ministry, ang meaning sa ministry, serving God and others.
sa Bible. So murag ko serving in the serving God and others. Murag ana. Murag ana. Pero bear with me nga naman kay naamang good lain nga pasabot sad nga ministry. We naapod ta diri sa simbahan nagkalain-laing ministry. So ang bottom line, again, ang bottom line isara nga mga lagad sa Ginoo ug magalagad pud sa uban. Now diya nato kwaon. So ingon po sa Bible, ang word nga ministry, gikan po ni siya sa Greek word nga diakonia, meaning, tinala nato ko na, meaning service, o douoleo, meaning serving as a slave. Now, when we say serving, of course, ang pinakamodelo nato walay lain si Ginoong Jesus. Siya po ang grabe nga modelo. Nga naman, ning-ani siya sa kalibutan, ingon ang Matthew chapter 20 verse 28, ning-ani siya sa kalibutan, dili para alagaran, kundili para mo alagad, o ihalad yang kinabuhi isip ransom sa atong mga sala. In other words, kita unta ang angay mo antos, kita unta ang angay nga mo sinati sa silot, pero si Ginoong Hesus aning ako sa silot sa atong mga sala. That's service. That's the model of Jesus. Diin nangalagad siya. Let me ask you, diba? Kinsa gani si Jesus? Diba siya ang King of Kings and the Lord of Lords? Kinsa gani si Jesus? At that time, nga naa siya sa kalibutan, gitawag siya, gilansang siya sa cross, ang iyang sala, kabalungon siya ang sala. Ang kostumbre sa ila sa una, pag ilansang ka, then ipapilit sa babaw, unsa imong sala. Unsa ba'y gisulat sa babaw ni Jesus? Naabay sala nga nasulat? O unsa ray gisulat? Jesus, King of the Jews. Gilansang sa Diyos na nun. Gilansang sa cross. Dili ito kay nakasala siya, but gilansang siya kay giako niya ang silot sa atong mga sala. Dili ba na pag-alagad? Kaya po ang pinakamodelo gid nato si Ginoong Hesus. Siya ang atong modelo sa pag-alagad, busa, gidasig nato ang tanan nga maging seryoso sa pagpagamit o pag-alagad sa Ginoo o sa uban samot na nga mubo na lang ang higayon nga naata. Duha ka butang, kung taas na tag-edad, mubo na lang siguro ang years nato, but praying, God willing, gaan po tagkusog sa Ginoo. Extend pa ta, paragan pa mapanalangin sa life. Pero kung bata pa Buddha, we are also thinking nga anytime pwede na mo balik ang Ginoo. So in other words, balik ra gyud sa common denominator, gamay na lang ang higayon. Gamay, inay mo tapad, gamay na lang ang higayon. Kaya karon, pastor, unsa may imong punto? Na mo na akong punto. Magbilin ko sa inyo og tulo ka butang, tulo ka kamatuoran, mahitungod sa pag-alagad sa ministry, pag-alagad sa Dios o sa uban. So di nato lang number 1, nganong kinahanglan ta mag-serve, nganong kinahanglan ta paggamit ng kinabuhi. Atong basahon, number 1, 1, 2, 3, go. God has given each one a gift for serving. Ang ubang tao, naipagdodua, pastor, di man ko angay mga lagad, kay wala ko'y talent. May na ni mo, pastor, kay ikaw may gisuldoan. Hello? Wala po nato gisulat diha, tanaw gani, just as each pastor, ana ba? Or just as each life group leader. Or just as each ministry heads. Ana ba ang pagkasulat? Dili. Ang pagkasulat sa Cebuano, sama nga matag usa. Counted ba tani? Each one ba na? Matag usa. Ang simbahan po, dili maning building. Sa Bible po, ang simbahan, ang mga tao nga naa. Kaya manamay building or wala, kung magtapok ta, simbahan na ta. Kaya po sa JL, dugay kay higayon, nga gitawag ang JL sa Manila nga a church without a roof. Ang JL po sa Manila, magtapok ra sila sa ground sa Arroyo High School, walay atop. Open air, mugamit lang platform.
Nganuman, church na to, nganuman, kinagtapok ang mga anak sa Dios. Now, isip simbahan, ingon ang Biblia, matag usa, gitagaan o gasa. In other words, kung imong ning sabto no gayo, but pasabot din yung pastor, walay usa nato nga dili. Walay usa nato nga walay mahimo di ay para sa Ginoo. Nagets ba nato? Unsa man yung tongue twister na nang tani. So in other words, tanan-tan na ay mahimo para sa Ginoo. Kay tanan-ta gigasahan sa Ginoo. No? Lahi-lahi tagas, ang uban diri gigasahan nung pareho nako, bungis-ngis kayo. Di ba? So, unsa man natong buhaton, no? Ako, bisag di kog membro sa gift keeping, og nahigayon mo. Inig panguli, no mo. Ano jud ta, ano man. Bisan lang pug lamano lang na. Kung dihugan ka sa Ginoo, dako nagkahimuan sa mga nalamanuhan nimo. Amen. Ngano man natay gasa. Auban diri nay gasa sa pagtugtog. Kabalo ka nga mo tugtog. Di man nato ipagamit para sa Ginoo. Abaw ka mo kanta, inigkanta nimo, ang uban muulan, ikaw muuga. Muhunong ang unos. Grabe. Og ang problema, grabe. Grabe nga, tinguga na. Kasi buhaton, gitagaan tagasay nana. Ayaw ipagamit sa kaaway. Bagkos, ipagamit sa Ginoo. Na yung mga bright kay diri. Maalamon, kabaw mo plano. Di natay ministry para ninyo. Saon pagpalambo ning simbahan nga gitugyan sa Ginoo aning syudara. No? So again, in other words, di na ako may specific tanan. Pero kabalo ko walay pulos diri. Kay gigasahan ta sa Ginoo. So karon kay naman tay gasa o paminaw, istoryahay mong kugalingon tabi, so good diri, tama na aning others. Sige, ignay mong kugalingon. 1, 2, 3, go. Use it to serve others. Hello, gamita daw ang imong gasa sa pag-alagad sa uban. Amen? Grabe mo, gaya do sumpay, pastor, ha? Pero gipraktisan ako na kay para kung sa usap pa ba, kinahanglan na mo post, no? Dili tanan, sige. Sige kag hungit naman. Diyan nakamatukan. So di ba, kinahanglan po usapon. So sakto ba ya? Giingnan ta sa pulong sa Dios kung nakay gasa, hala, gamitas pag-alagad sa uban. Nganong kinahanglan man gyud ta mag-alagad, pastor, sa uban? Kay gusto ang Ginoo magtinabangay ta, malig-on ang simbahan sa Dios. Dili po makaya si pastor tanan. Kabalo mo, unsay tawag pag si pastor tanan? Pastor opening prayer, pastor worship, pastor gitara, pastor tithes, pastor closing prayer, pastor announcement, pastor pa gatekeeping, hindi ko mag-prayer. Tawag ka pioneering. Alam mo sa'yo, pioneering? O pagsugod. Pero gibless na nga simbahan. Kaya akong prayer, no? Akong tinguha. Usay, mamalandong ko. Mamalandong ko say ba kung 100 ka buhok ang manimba sa jail tanggob. Ano man usay ang mga lagad, 30 ra. Asa naman ang uban? Now, dili po ko pwede mamugos. Kay nagsabot na ta, pastor. Di kay kapugos si Jesus, ikaw pa ba? Pero ako lang po tingo nga unta, ang gugma nato sa Ginoo translate into service. Di naman po siguro tanan jud natong oras. Pero unta na lang po higayon nga atong itagana po para sa Ginoo. Amen. Ragamay ra ang kuan. Amen. Amen, no? At the end of the day, ang benefit pag mga lagad ka sa Ginoo, dili man ni pastor. Ikaw man ang panalanginan pag-ayo sa Ginoo sa dihang magpagamit ka sa Dios. Kami po, among pamilya, buhing testimonyo sa panalangin sa Ginoo sa dihang nangalagad mi. Kami sa una, kasi may magtuwa mong papa, pump boy ra sa Petron. Karon Bilox na diha. Bilox na diha. Tapad sa Mormons ba na? Latter-day Saints, nga simbahan, diya sa Barangay 3. Ano ra siya? Pump boy. No, of course, walay sayop.
pump boy, pero kabalota, small beginnings. Empleyado lang. Now, mamigid dala. Ito niagi gani, bless me no, nagkaroon mi ng farm visitation sa poultry. No? Paspas kaya ko. Joke ra to ha, time-lapse to. Di mi nato kapaspas mo niyo ka. Time-lapse na to, time-lapse. No? So, unsa may point sa Ginoo. Dili po ang Ginoo, dili po siya Ginoo nga di mo bless samot nagmatinud-anon ta niya. Kaya po this year unsa may dapat natong i-level up. Kabalo mo unsa yung commitment and obedience nato sa Ginoo. Unsa ba ta ka committed? May lang ba ta mo commit pag okay ang tanan? Pag dili pag naay problema, Lord, kasabot na ka. Sign na ni. Nag-pray day kag sign. Lord, gay kog sign nga muundang na ko nimo. Hello na ayaw po lang po inana. Again po, padayonon pa nato, gaan pag ito mong dugang rason nga ng mga lagad ta. Pero kani palang daano, klaro na kayo. Makaalagad ta kay tananta na ay gasa gihatag ang Ginoo. Ang problema lang, available ba ta? Kaya atong January, per Sunday, gipaklaro ginato na mga importanteng hiyas para sugdan nato tuiga dapat available. Dili kinahanglang master. Dagang master, wapoy oras, wag yapoy nahimo. Pero dahil mga dili ka mao, kadumdum ng Kuya Jed sa una, Kuya Jed, di nakabalo mo, di ba, mag-laptop, mag-lyrics, inig-lyrics niya. Dili ta kakanta. Ulahiman. Nauman nagkanta ang praise, mumpay ning gawas. Dapat na ato no, pabalitan no, nag-lyrics no. Una ending ba? Mura may istorya. Pero tanawa siya karon. Di ba? Master na ya. Di ba? So, yun na. Gilian bitaw sa una, di ba? Gitar-gitar ha. Karon gitar gyapon, bass gitar. Uban pa na diri nga nagsugod sa gamay. No, si Atiging mo tapad, ay Tiging sa una si Tiging medyo di kay siya confident no mag life group. Karon uban sa tabang sa Ginoo nag-atiman ng puog tao para sa kamayaan sa Ginoo. Ngano man na tuon kay nay availability. Iyang gasa, iyang gigamit para makaalagad sa uban. So number 2 nga reason nganong dapat or truth nganong dapat sa mga lagad sa ministry. Number 2, atong basahon with understanding. 1, 2, 3, go. Serving is the evidence of our love for one another. Pangitaan tag-ebidensya kung love ba nato itong tapad. Of course, kung babae na, din lalaki ka, ayaw pangulitaw. Hey, no, di na mao nga ebidensya kung pasabot. Ayaw na boyfriend, girlfriend niya kung pasabot. Akong pasabot, nga love ni mo imong kauban sa simbahan, imong kapamilya, ka-church. Unsay ebidensya, nga love ni mo na. Alagaran ni mo. Hello? Dadon ni mo sa Ginoo. Ihatag ni mo ang unsay kabalukang makaayo niya. Alagaran. Ingon ana po ang ebidensya. Kung naman gani ebidensya, of course, dali ra kay moingon, I love you sa tinuod lang. Dali ra kay moingog, oh, I love you with the love of the Lord. Oh, dali ra kayo. Pamatod, ebe. Unsa may pamagi para mamatod-an. Alagari. Kaya po sa simbahan, og ma-leader ta, dili banta busing, di ba? Mga life group leader. Pastor gani nato, no? Say maikog pa ta kay pastor na gani nato, pero drive-ban pa. Nganong okay naman ko. Tungod kay service man eh. Ako po mo hangyoon. Ayaw po ninyo ihikaw ang butang nga nakaalagad ko. Kay ako po'y looy. Tinoon lang, di ba? Service man, paging leader, servant leadership ang model ni Lord. So, wa mo kabalo nga sa akong pag-alaga ninyo, inyo kong gibless.
giablihan ninyo ang inyong kinabuhi para makaalagad, para mapanalanginan ko. Nahimo mong instrumento. So mo po na sa imong tapad, dili kay pag maalagan ay sus nakaminos. Kani alagaran. Hello, sa mo ta pamilya nimo, anaon nimo? Kung ate, yahay kay siya. In your dreams. Hello. Na pag inanata po, walay, dili na, pamatod lang na, wala ta naigugma. Pero kung naigugma ta, then, ang service, musunod yun na. Kaya ang pag-alagad, ebidensya, nga nahigugma ka sa imong isig katao. Dali ra pumingon og I love you, pero mas nindot kung ubanan og lihok. No? Mas nindot ipagamit ni Miming Kinaboy para makapanalangin sa ilaha. Dili lang ko nagingon og kwarta. Of course, pwede po kwarta, pero ang uban na to, nanginanglan man po. So, sa itong pwede magamit, atong kinabuhi. Dili man po siguro, 24/7, no? Bantayan din mo siya. Ako i-commit akong kinabuhi ni mo. Bantayan ti ka 24/7. Mas magka. Point guard. Point guard. Uli na, wala na sa court, bantayan pa nimo. Hello. Hello. Sa gingon diha ni Lord. Maintain constant love for one another. Kabalo mo, dali naman mag-serve o kadyot lang. Pero kanang padayon, kanang sige, kanang once a week at doon nimo, o wa kay constant love. Tas usay, wa patay plete. Magpuyo, ana jud ka. Pero pag naa kay love sa Ginoo, mag-hike man kog dili. Madto jud ko. Kay committed ko. Diba? Na ako'y life group sa no? Ako, di ko mag-life group pa, kay na-snack ha. Lain na po, no? Dili nanin yung pastor. No? Na-snack or wala, madto jud ko. Diba? So yun na po, whatever the situation, alagad. Amen po ba? Napa po ko ikistorya dire? Amen. So, unsa pa'y gusto ipabot ni pastor. So, dali ra kay moingon nga nag-alagad ta sa Ginoo. Pero unsaon man nato pag-alagad sa Ginoo nga di makita, nga kana ganing makita nato, di man nato alagaran. Lingi aday mong tapad. Ang uban di kalingi lagi. Na stiff neck. Iyapin na lang tanan. Kaya po, imong tapad, muna siya ang gusto sa ginalagaran nimo. Ngay ganyan, nag-pray ta niya, di ba? Pray na to, Lord, bless ni siya, Lord. Kanang dili, naging siya kadala sa tanang blessing nimo. Kanang, para mawagtang ng pagadalo, aning naungan ni. Of course, kidding aside, no? So, ingon na lang. Number 3, nga reason or truth, nga nung kinahalan ta mag-serve. Actually, nindot nga opportunity kay we're still on our 2nd month. No? Napatay pipila ka bulan para magamit atong life for Jesus. So, unsa pa ang pag-serve? Atong basahon, 1, 2, 3, go. Serving makes us good stewards of God's manifold blessing. Kana na lang gid pud akong igamit nga word, manifold. Pero unsay put pasabot sa manifold? Klaseng grasya nga gihatag sa Ginoo. Kinsa bay gigrasyahan dire? Sa may ato ang buhaton para mahimo tang mayong piniyalan sa grasya na dawat nato. Mo alagad. Alagad. Pastor, di man na sikat nga trabaho. Dili lagi sikat nga trabaho, pero mo ni kabubuton sa Ginoo. Unsa man na, sikat ka tuod, pero sakitan po ang Ginoo. Lain naman. Di po ba? Sa gingon sa verse, use it to serve others as good stewards of the varied grace of God. 1 Peter. And then, kay nakadawat man ta grasya, unsa may purpose, pastor, nga nakadawat ta grasya, unya ingon ako unsa mga grasyahan niya. Ang purpose po, ingon ang Bible, Ephesians 2:8-10, for you are saved by
Grace through faith, and this is not from yourselves, it is God's gift. Of course, walay makaingon nga, kanong paingon kag langit, kay buutan man ko. No, walay buutan. Ingon ang Biblia. Muadto lang tag langit, kay gigrasyahan ta sa Ginoo, ning salig ta kay Ginoong Jesus. Siya ang tulay. Ingon ang Bible, John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through Him. Wala gingon, Jesus is one of the many ways. Wala. Siya lang ang the way. So muna luwas ta tungod ni Ginoong Jesus. Now, unsa may purpose, Pastor? After tagigrasyahan, gi-underline man ako, for we are His workmanship. Hinimo ka sa Ginoo, masterpiece ka sa Ginoo. Nanay mo tapad, masterpiece din na sa Ginoo. Ikaw lay di mo tuo. Masterpiece na sa Ginoo. Para asa? We are created in Christ for good works. Pastor, relax lang, kikisulat mi. Good works. Di po ba ang pag-alagad good works? Amen? Di ba? Mualagad ta, mayong buhat na. Subot pa sa butay, Tinoo, dili ta maluwas sa mayong buhat, pero ang mayong buhat, resulta lang ni kay naluwas na ta. Amen. So muna mo alagad ta, gigrasyahan ta sa Ginoo. Tagaan ta mo example sa grasya nga nadawat nato. Di ba ang grasya, pabor nga gihatag nato, bisag dili ta angayan. Muna tawag sa grasya. Gihatagan kag pabor nga dili ka angayan. So sa man nga grasya, pastor, example, number 1, gitagaan tag kaluwasan. Tanan ba ta, angay hatagag gasa sa kaluwasan? Of course, gusto ang Ginoo, pero kung lantaw na tutong kinabuhi, tut, tanan tao nakasala. So kung naluwas man lang tag, grasya rin na sa Ginoo. Kung sa'y deserving sa tao, say, sige pa tagpunta, Lord, ano nagproblema man ko, Lord? Dali ra ang tubag, igsoon. Deserve man na nato. Pero kanang luwasuntan, kana mo din nato deserve. Di ba? Kaya say, matinga pa tang, ano natin problema? Natin tayo problema, kaya kasalamat ta. Pangutana pa ba na? Diba? Usay, ano nagkalisod-lisod ta? Sala rin pa nato. Nagdili mangutang, nangutang. Sa tanan pong magpautang, ayaw na lang pautang kay. Kabalo mo nga, no? Ato na lang hiatag nga tip ni sa church. Ayaw dyan magsulod o pautang. Kanang ikaw ba magpautang? Kay dagang relasyon naguba sa utang. Kung naay mga iyog tabang ni mo, ihatag na lang ang something nga bisag dili niya mauli, kaya ni okay ra sa imuha. Nung ano man, again, pag magpaulos ta, dagan na pong nadaot ana. Dagan na dili mo simba kay na pagsulod sa simbahan na ayang nautangan. May unta to mag-text, bro, unsa orasa mo simba si Kuan kay per service siya, checkan ko. Diba? Dagan nang naglikay-likay kay. So akong suggestion, imbis magpaulos, spare something na lang, mauli man o dili, take it, nga tabang na lang nato ni niya. Ikabalo mangyud ta nga lisod jud ang kinabuhi. Na mangyud pakalisdanan sa kinabuhi. So suggestion lamang po na nako. No, so number 2. Unsa pay grasya na daot nimo, hapit ako maman. Ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Kung nabag-o ka, grasya na sa Ginoo. You know, we all deserve curse. We all deserve problem. Kinakasalata mo na ito. Pero kung nagbago imong kinabuhi, sa una, sugarol kay ka karon. Kabalo na ka mo dala sa imong kwarta. That's why gipauswag ka sa Ginoo. Sa una, usikon kay ka sa imong kinabuhi. Sige kag ampo good health. Sige magbilar-bilar pag sure. Kung giusap na ka sa Ginoo, gimo na kang maalamon. Mayon na lang ka, Lord, kung okay pa, Lord, pwede pa food.
Magdawat na mo no nga. Saan mo ka gabilar-bilar o ka? Pero gibago atong kinabasi, tinood lang, balik ta. Giusab ta sa Ginoo. Yung kinabuhi nga patapon, itagag purpose sa Ginoo. Yung kinabuhi nga, maskin ka ni pamilya nato, wala nagpakabana nato, insignificant ta sa balay, karon sa mata sa Ginoo, importante day kay ka. Naday kay mahimo. Natin mga pamilya yung nanay, si David gani, no? Sa tanang anak ni Jesse, gipatawag. Ang wala gipatawag, David. Unsa man ni? Favoritism. Di ba? Na mga times kay nana, gilook down ka, gina-bully ka, gina-something. Pero sa mata sa Ginoo, importante day ka. Precious kay ka sa mata sa Ginoo. Gitagaan pag yung pamilya sa simbahan, nga pareho po mo lantaw nimo. Wala ka gilantaw sa imo ang sauna. Diba? Hello, napabakoy ka storya. Amen. Sige, tiwasin na natin. Tiwasin na natin. Number 3, kanipod gitagaan tag calling sa Ginoo. Ako, di maggigo ka basa sa inyo una-una, no? Pero ako nagtuo nga nagyoy naadiri nga gitawag sa Ginoo. Dili man tod magpastor, pero gitawag diri nga naay nga gustong Ginoo mga lagad ka. Nawa kung putana, angay pa batang tawagon? Angay batang i-apil-apil pa sa Ginoo? Dili biyonta. Pero grasya na sa Ginoo. Number 4, nga grasya sa Ginoo, gidihugan ta sa Ginoo. Kabalo mo, lahi ra gyud mga lagad sa Ginoo pag nayang dihog. Ano man, ang mga butang wala nimo gi-expect, ang dihog sa Ginoo bahala. Ako bahala na. Ang uban siguro diri atong NOP, di ba, niingon lang ko, ingna lang, invite ta lang, come and see. Giingnan nila ang uban. Kung sige buhat sa Ginoo, yung come and see nimo, nahimo na gyud nga nakuyog nimo. Ano nakuyog man? Imo ba tong gigaid? Di ka mo kuyog ron na, pareho jud ka sa paralitiko. Dumdum ato story sa paralitiko, tong gidayungan og pat ka tao, di ba? Para lang siya maulian. Sa ito istorya ato sa Bible, gunitan ng duha ka tiilog ka mo, diba? Gisaka man. Ato, naay duha dire, duha sa babaw, upat man sila ka friends. Oh, ready na mo? Ready na mo? Sige, ready. Sala ninyo ha? Oh yes, paralitiko eh. Pero okay ra, kay makabudawat mas kayuhan. Nabay ginana din nga, murag politiko, gigaid ka para mo kuyog. Pero siguro nga nung ning kuyog ka, giingnan ka sa Ginoo ba? Sige, yun, bantay lang, matay ka, kam kuyog. Lalaaw. Dili po siguro, ana. Girimain lang ka sa Ginoo sa kakalab. Kaya wala ginadiring aksidente. Sa kadagang Sunday sa Tibok Tuig, karon juga na ka-church. Kani pag ang wali. Dili na aksidente. Gitawag ka sa Ginoo. Gianoin ka sa Ginoo, pinagi sa iyang balang espiritu. Ngano? Kay nakay mahimo para sa Ginoo. Ayaw paminaw ang storya sa gawas nga wala kay klaro. May pang gipakumot na lang ka. Ang gamay. Diba? Usay, sakit kay no? Pero sa mata sa Ginoo di ka aksidente. Naitawag ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya naaragyod na nato. Amen? After all these very messages, ano ba yung atong buhaton? Siguro maingon ta, pastor, tiguang naman ko. Ngano man, next slide kuya. Dili babag po ang edad sa pag-alagad sa Ginoo. Samot nagmaingon kag, pastor, bata pa man kay ko. Kita mo bata diri. Agi bata din no, gamay kayo. Joke lang. Joke awat. Diba? Magagmay kayo pa, pero nakaton na sila magpagamit para sa Ginoo. Manito magpagamit sa kaaway. Ni guman niya gamit, mura na tagputos nga basura. Pak! Mary C. Magina Satanas. Laugan ng kagsugod para lami sa sinugdanan. Pagkataod-taod na, isuka na ka. Aman taganahan. Whereas sa Ginoo, dakkan kay pasensya gihatag, love niya, grasya niya, bisag di ka magtuon, makapasar ka. Grabe ka luoy.
Hello? Bisag dagan kay tag problema. Kada adlaw dagko gyapon kay tag lawas. Sakto gyud ani mo pastor. Di ba na kaluoy yung grasya sa Ginoo? Di ba ka ma-in love sa Ginoo all the more na? Usahay lang, so super focus rata sa problems nato ba na miss out nato yung mga blessings sa Ginoo. Mura ganiyan mga Israelites. Daghan na kay milagro gibuhat ang Ginoo sa Egypt. Karon kay hapit na sila kuno mamatay, kay natanggong na sila. Wala bay lobnganan sa Egypt, ganan dire mo gidalas kawanangan. Ana siyang Moses. Pagka walay pagtuo jud. Sa gibuhat sa Ginoo, ipakita niya ang gahom na pod. Ang dagat nga di pwedeng lakwan. Gipauga sa Ginoo. Og didto sila ng lakaw. So, unsay yung sunod pastor? Mao man na gid ta. So dito ta next. Usahay lang gyud. Muna rason nga di gid ta kaalagad kay di nato priority ang Ginoo. Daghan tag rason, muni muna. Daghan man po diri busy. Pero nagyapoy time para sa Ginoo. Ang uban na gani, na mayor na gani. Busy mayor na gyud. Pero na may nagi time ngano man kay priority man gud nila ang Ginoo. Real talk, dili man jud tinuod or dili man jud tungod kay busy ta o wala jud tay panahon sa Ginoo mao nang di ta makaserve. Kung dili tungod ra jud na kay dili nato priority. Kaya sugod karon, why nakadungog ka sa wali, ayaw lang schedule ang Ginoo. Lord, Sunday ra ka Lord ha. Monday to Saturday ay na pagbuot. Na Jesus is Lord sa Sunday ra. Then, og J po di mo ngalan, example, Brother Joshua, JL gapon ka, pero Joshua is Lord. Or KIL, Kent is Lord, pag Monday to Saturday. Dili. Ayaw i-schedule ang Ginoo, kundi i-priority ang Ginoo sa imong schedule. Ayaw lang ba imong parte lang sa pipila ka part ang Ginoo sa imong life. Atagi, gigayon ang Ginoo sa tanan sa imong kinabuhi. Tingala ka padaghanon, palambuon, pauswagon na ka sa Ginoo. So ingon na po. Again, kung priority nato ang Ginoo, dili lisod ang paghatag oras para makaalagad ta. Kaya po, balikan na to end my message. Dili po na ako gusto i-end nga message. Mo na ang gi-quote na ako ganiya nga modelo nato sa pag-alagad. Si Jesus mismo. Ana siya sa Matthew chapter 20, verse 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but, unsa? But to serve and to give His life as a ransom for many. Kaya po, sa tanan naton nakuhan, siguro natingata, Pastor, nganong mo manggid na imong message? Balik ta po sa atong giatubang sa simbahan. Sa simbahan po, dagan magtao. Pero, matinga ko, na mahigayon nga, gamay ra lagi ang ganahan. Kaya po, karong adlaw, by the power vested upon me, as the pastor of JIL Tanggob, I declare this month, February, as the month of our ministry fair. Napakita na ito, kuya, ministry fair. Nga naman, pastor, di ba na yung mga job fair? Na yung mga job offering. Of course, dili job ang ako i-offer ninyo, kaya di ko ka-afford ninyo. Mga kortaan naman mo. Blessed na mo. Pero, opportunity to serve para sa simbahan. Gusto po nato i-open nga ang ministry po, dili lang ni para sa pipila lang. Dili lang ni para kay pastor nga, iyaman to na, siya may gisaligan ng simbahan, siya ra bahala. Dili po. Para ni sa tanan. You know what? Ganyan, drive na po ko. Dagan ko mo na basta drive pa yung lumban yun, nay. Anak ko ba, nakaunaw ko, ang jail pa, sa kadaghan yung kay ministry sa jail. Say, nabeg yung ministry na to, nga walay tao. Na yung ministry sa jail, nga walay tao. Anak ko, bisan pag magsanglibo ta, naapag yung kay kasudlan nga ministry sa jail. Inana po ka, maayo ang wisdom, magyatag sa Ginoo sa atong simbahan. Kaya po, ang ako na lang, ako po naghahangyo sa inyong kasing-kasing. Kung ang Ginoo po nakikstorya sa inyo, I hope po
nga mag-consider nato ni. Now, dili ko maingon nga karon dahil magpalista din ta. No, wala sa kuno ingon sa mga kauban nato nga ministries nga magpalista din, magkawas na yung papel. Ilabas ang papel. Wala. Dili na. Gusto po nato pag-pray sa isang semana. Paita ang Ginoo, Lord, ani na lang budget ko, Lord? Painit na lang budget ko aning mga bangko na dugang na lang bagyod ko, Lord, o kainit aning simbahan na perting bugnawa? Or naadjud kay purpose na ako, Lord? I-lead daw ko no ko. I-pray na nimo 1 week. And then balik ka dayon. Pamili din ani Kuya Jade. Okay, Kuya Jade. Mo po niyan pwede nimong apilan sunod. Magpalista. Pwede ka ma-appeal sa Worship Arts Network, singer ba? Or instrumentalist, ikaduha pero tulo. Ikaduha, dance team, may kamasayaw, igamit imong talento para sa Ginoo. Kung naana may maayo sa multimedia, kamao sa social media, kamao mo picture, kana yung picture, gwapo ta. No? Ganahan po kuha na, no? Ganahan ko po picture nga gwapo ta. Di kaya, tas i-post, bitaw. May laing picture niya. Oh, naana po sa multimedia. No? Daghan pa po kayo. Mag-manage sa atong social media account. Maging graphic designer. Diha po ni nga ministry na. Kung na kay gasa na. Kung na naman kay gasa pa rin ni pastor nga smiling. No? Siguro wala ko na pastor. Basi gatekeeper ko ron. So you can join the gatekeeping ministry. No? Pastor, mura man pagyud ang time nga mo kung mahatag. Then join the gatekeeping. Serve while magsimba ka. No, imbes nga mo simba ka, alas 10 magsugod ang simba, atras na pud ka gamay, mga 9:30 na anak ka. Lisod pud magkumusta pa ta nga na sila tanan sulod. So sa iyuhan lang nimo, gamay. 30 minutes advance ka, gamay lang sakripisyo. Sa magamit lang para sa Ginoo. Then, i-welcome nimo kanang murag karon pa mo nagkita, kanang murag apam nga nagtagbo sa airport. Dili po na. OA na pastor, OA na. Abang welcome nga murag bisag karon pa magkita pero pamilya na imong trato. Ngana po. Nga naman, naging extension ka sa love sa Ginoo sa mga manulod. Kaya na yung mga tao bitaw, bisag wala pa kadungog sa wali, naka-decide na sila sa simano, mabalik jud ko kay lahi ra gyud diri. Nga naman, anointed kayo mga gatekeeper eh. Pag shake hands pa lang, ay, wala inana. Sagulan man imong kuan pastor. Next, number 5. Kung naapog kay heart para sa kalinaw o kapsay sa atong panimbahon, baka pwede po ka ma-appeal sa Security of the Saints. Hapsay nga simba, walay di may tabo, walay kagubot, then pwede nimo na joinan. Next Sunday lang ha. Pili lang sa pwede kayo ninyo picturean, ay lang ko, kana lang. Picturean niyo para maka-decide mo. I-pray ninyo, Lord, ini-mini, ahamang yun ko ani, nga ministry. Number 6, kung nakay gasa sa pagtudlo, nakay kasing-kasing sa mga bata, you can join as well the children's ministry. Kabalo mo, say, nahitabo sa atong simbahan karon, real talk lang. Ang atong mga simbahan karon kay 30 ramang kabog mga appeal sa ministry, magsagol-sagol na ni appeal sa singer, nga nahimong teacher sa children. Tapos pagkataod-taod, gatekeeper na po siya. Kanara ba, dali na lagmit, mapastor yun na. Kay mo dyan na trabaho sa pastor ay multitask. So, atong prayer nga, kung na-assign na ka, ani, diya na ka, kay para makagrow ka ng tama. So, karon para mahitabo na to na, amo mong inviteon. Dasigon mo na mo nga, ang simbahan abli. Para po mo join ta sa lain-lain may ministry. Number 7, kung nakaigasas pag-ampo, love jud day nimo mo pray. Then, muni po nga ministry para nimo, Warriors Intercessors Network. No, among prayer, akong desire po sa simbahan, unta naa natay win nga time nga mag-meet ang mga prayer warriors, mag-ampo. Once a week, i-pray nila ang wali pastor nga dili nang patakag wali si pastor. Joke lang. Dili lang. No, maging anointed ang wali pastor, maging anointed ang worship. Ngaynig worship pa lang, nagministeryo ng Ginoo. Kana po, sila po ang ministry para na. Kung nakay-desire na, then pwede pagamit. And the last, Life Group Network. Kung ikaw naman po ay
Na-feel jud nimo, pastor, gitagan mo jud ko gasa sa Ginoo pagpamaba, pastor, tabian jud gay ko, pastor ay. O di ali, pa-training kay tudloan ka na mo maging chismosa para sa Ginoo. Maging tabian para sa Ginoo. Now, unsa may atong conclusion ra ani? Manindog ta and then magpray ta. Magpray mo, no, sa asa mo nagtindog karon. I-pray po ninyo, no, kung naay mga doubt sa imong heart nga ay wala man ko'y mahimo, ay busy ra kay ko. I-pray sa Ginoo kung mo ba gyud nay will sa Ginoo sa imong life. So sige po, manindog tang tanan. Ayaw lang sa unaw-unay mong tapad sa wala og sa tuo. I-grab lang po nato ning opportunity nga makikommune sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sige po, let's just get connected with God. Ayaw sa unaw-unay mong tapad. It's between you and God. Of course, unang-una gyud maigsuon. Before ta mo join og ministry, unang-una ato sa pong klaro natong relationship gyud kay God. Importante nga naa gyud imong faith kay Lord Jesus. Kay siya po ang rason nga nung nagtigom ta. Kung wala po si Lord, kawang lang po ni tanan atong gihimo. Kaning pagsimba, pag life group ka na tanan, kawang lang na kung wala po si Lord namatay sa cross para sa atin. Kaya po, akong prayer nga, ma-appreciate sana nato yung sacrifice ni Jesus. That's why po, ato siyang ilab. Ma-appreciate mo siya, makita ni mo, Lord, kinsa man ako, Lord. Nag-iawit na I don't know if okay ba kantaon, kinsa man ako. No? Naingon dito sa lyrics nga, kinsa man gyud ko, Lord, ay. Nga imong tagdon. Kinsa man ko, Lord, nga imong higugmao. Hallelujah. Sama kanimo kinsay Makalabaw sa imong kaayo, wala ko'y kabalos sa gibuhat mo, kinabuhi mo gibuti, tungod lang ka na. once again, kinsay sama. Kinsay Sama kanimo, kinsay makalabaw sa imong kaayo, wala ko'y kabalos sa gibuhat mo, kinabuhi mo gibuti, tungod lang ka na ko. Kinsa man ako nga imong tagdon, kinsa man ako nga imong higugmaon, bisan dili ko angayan, imo kong gikaloy-an, usa ikahalad ko, ang kinabuhi kong ibago mo. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat. Ang song po, Lord, nga among naawit ay reminder sa amo, God. Nga. Wala gyud may kapanghinambog. Apan bisan wala may kapanghinambog po, Lord. Dili din po ni rason na dili na lang po namo ipagamit among kinabuhi. Akong prayer maigsuon nga, yung love po nato sa Lord ay mai-translate naman ng physical, sincere, and authentic na service para sa Ginoo o para sa ubo. Sa uban siguro medyo bag-o ni or medyo first time ni mo na dungog dayon ang pagsimba. Aban ako nagto nga dili gyud ni sulagma. Naapoy na gyud diri. Ikaw naa diri, naagyoy tawag ang Ginoo sa imong kinabuhi. Importante ka sa Dios ug kabalo ang Ginoo ug kabalusad ka nga naa kay mahimo para sa kaymayaan sa Dios. Akong prayer igsoon nga imo lang yung saligan ang Ginoo.
imbes nga maging resistant ka, allow God to move in your life. Trust in God, trust in His ways, and obey Him. Kay si God po dadon jud kaniya sa kahayag, sa maayo nga dapit na iyang gitagana para sa imong kinabuhi. Ang ato lang nga mutuog yun. Ang ato lang nga ang kunon lang yun nato nga di nato mahimo kung wala ang Diyos. Hallelujah. Kaya again, I will allow you. You can pray a short prayer. You can communicate kay God. Sa manggani ang i-deposit sa Ginoo sa imong heart. Grab this opportunity while the keyboard is playing. Get connected with God. Kung may mga area sa imong life na naging unbelieving ta, naging mga higayon sa tong kinabuhi nga wala ta ning obey, then grab ning opportunity as well nga mga pasaylo, mag-repent, and mga tabang sa Ginoo nga mosubay sa saktong dalan. Hallelujah. Yes, Lord, listen to the prayers of your people. Lord, pasaylo ami sa among kakulangon. Pasaylo ami Ginoo sa higayon. Nga imbis, Lord, imuhang kabubuton namong buhaton, naging selfish me. Nag-revolve lang ang among panahon sa among kaugalingon lang nga pleasure. Imbes nga paghatag kalipay sa imong heart. But thank God, thank you, Lord, because you have given us this opportunity to remind us na wala mi na buhi para lang sa among kaugalingon. But we exist for you and you alone. And Lord, among prayer, change, O God, all those things, usba ang tanang butang sa among heart, Lord, nga nakababag ug nakapugong na dili po namo ipagamit yung life namo sa imo. Lord, I pray ikaw gid ang mag-convict, O God, mag-guide, mag-lead sa imong mga anak. Lord, nami karon po, Lord, isang simana nga ipag-pray kung unsa gyud ang tama nga among buhaton. Kaya Lord, among prayer, ikaw po, O Dios, ang magatabang God sa amo in the mighty name of Jesus. Lord, wag tangag yun ang mabutang sa among mga kinabuhi, God, nga naging hindrance aron din namong mabuhat imong will. We pray, O God, in the mighty name of Jesus, na ikaw po ang Diyos, Ginoo, padayon mag-blessed sa imong mga anak. Enable us, empower us, O God, to do what is right in your sight and also to remain in you, Lord. I know, God, daghan po sa mga temptation, mga atake sa kaaway, nga gusto, Lord, mo distract namo, mo pahilayo namo sa imo. But Lord, remind us, O God, on what matters most. Remind us, Lord, to think to the things that has eternal value, O God, sa among mga kinabuhi, nga na eternal significance. And help us, Lord, that we will operate not just for the sake of following or doing it, but we will do the things you want us to do with love and humility. Especially, Lord, ang pag-alagad sa imo, pag-alagad sa Lord. Lord, I continually declare blessing over the lives of your people, O God. Sa tanan po mga estudyante, tanan mga bata, tanan mga ate, kuya, mga nagtrabaho, Lord, nanay, ang tatay nga nadiri, mga nagnegosyo, nasa balay, nagatiman. Lord, I pray for your blessing. I pray for increase. I pray, O God, that you'd grant us the ability to gain wealth in order to become a blessing to other people, Lord, in the mighty name of Jesus. Akong prayer, Lord, kung na may mga pamilya namo, mahal pa namo sa kinabuhi nga wala pa yun nakaila, wala pa, Lord, nakabato ng right relationship with you, we pray in the mighty name of Jesus na ikaw po ang Diyos, O God, na magpaila-ila sa sila mga kinabuhi. Let them know you, Lord, truthfully and personally, O God, in the mighty name of Jesus. And Lord, kung na may mga kabugaton, mga relasyon, Ginoo, nga nanga-apektuhan, nagkaroon ng conflict, Lord, we pray for restoration in the mighty name of Jesus. We pray, O God, that every relationship between our families, our friends, Lord, dili na po magdugay, kundi magkaroon ng paghigugmaay, pagsinabtanay, pagpinasayloay, Ginoo, sa sulod sa among panimalay. Ako mapagampo, Lord, sa unsamang mga panginahanglanon nga naay mong mga anak. I pray in the mighty name of Jesus, ikaw po ang Diyos magatubag sa pangalan ng Ginoong Jesus. Lord, sa asa
sa man mo adto, I pray, God, nga may your presence be with us. Lord, no works of the enemy will prosper. Cover us tightly with your most precious blood, O God, in the mighty name of Jesus. And I pray, Lord, nga bawat isa namo, padayon yun may maging intimate, magkaroon ng growing intimacy with you, God. Magkaroon ng hunger and thirst for more of you in our lives this year. And Lord, akong prayer, nga ang among kinabuhi, dili lang mahimong pareho ragyapon. But Lord, you will continually change our life and that our lives will never be the same again because ikaw ang Diyos nga nagbago, namuhat sa mong kinabuhi, Lord. Salamat kay God. Giday ka namin gipasalamatan sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.